Nandirito na ang pinakabagong QJ Motor AX180 at ito po yung kanilang gray-black color. Silipin natin ngayong araw. Tara! QJ Motor AX180. Ito na po yung kanilang pinakabagong scooter na nilabas ngayong taon. Silipin po natin, ito pong kanyang main headlight. Curve po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang headlight at nahahati po ito sa tatlo. At naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. At nagkaroon po pala siya rito ng split na daytime running light. At included na rin po pala ito pong kanyang mga LED na turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. At mayroon po siyang decals rito. At may nakalagay naman po rito na AX180. At dito po sa bandang itaas, mayroon po tayong makikita rito na QJ Motor na logo. At ito pong kanyang handlebar cover. Mayroon po itong smoke type na little visor. At may nakalagay naman po rito na Bristol. At dito po sa kanyang side profile, napaka-sporty nung kanyang datingan. Dahil ang ganda pong tignan nito pong kanyang winglet. Ayan o, glossy black color po siya na parang hawig sa mga eroplano. Kaya talagang pang mabilisan yung pagkakadesenyo nito pong scooter na ito. Matutulis din po ito pong kanyang front face cover. At pagdating naman po pala rito sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Equipped po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. At equipped na rin po pala ito ng TCS. Imagine, mayroon na rin po palang traction control to. At bukod dyan, mayroon na rin po pala itong dual channel ABS. Magmula po rito sa harapan hanggang doon sa likuran. At ito po ay naka-cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-14. At of course, naka-tubeless na po yan. Silipin naman po natin ito pong kanyang side profile. Mayroon po tayong makikita rito na decal at may nakalagay po dyan na AX180 at QJ Motor na decals. Dito po sa bandang ibaba, mayroon pang mga decals rito at may nakalagay naman po dyan na AX. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Colored na po ito. At makikita na po natin dito lahat ng mga full detailed informations na kinakailangan nating malaman sa biyahe. At pagdating naman po pala rito sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light. Ayan o. Check natin yung kanyang passing light. Ayan, nagpa-pass light po siya. Bukod dyan, nandirito na rin po included dito pong kanyang high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Pakinggan natin yung kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system. Nandirito yung kanyang hazard button at ang kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang mga brake levers. At ang makikita po natin dito sa kanyang digital meter panel display, nandirito po yung kanyang RPM, and then nandirito po yung kanyang speedometer, engine check warning, nandirito yung ABS, and then yung kanyang traction control indicator. Yung mayroon siyang fuel gauge, temperature, nandirito po yung kanyang voltmeter. At ang kagandahan po pala nito, ito pong ating QJ Motor AX160 ay naka-hybrid na po. Ito pong kanyang engine. Kaya rito po sa bandang gitna, makikita po natin dito yung kanyang mode at nandirito naman po yung kanyang selector. So ito pong mode P0, ito po yung kanyang eco mode or yung kanyang pinakamatipid or standard na mode nito pong ating scooter. Pero kung gusto nyo po ng mas aggressive, ito pong nakikita nyo po itong ating auto stop start system. I-click-click lang po natin yan ng mabilis. Napansin nyo? Mode P1 na po siya. So ibig sabihin, activated na po yung kanyang additional assist power para makapag-provide po siya ng more torque. Yun po ang advantage nito pong mga hybrid na engine dahil pangmalakasan pagdating po sa mga arangkada. At syempre, nagkukos din yan at nagbibigay din po yan ng additional na speed. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key at the same time naka-smart keyless system. So dual option po ito. Pag nalobat po yung ating remote, pwede po natin gamitan ng mechanical key. At dito na po located, included na rin po rito, ito pong kanyang fuel at set button. At mayroon naman po itong left side pocket, buksan po natin. Maliit lang po ito pong kanyang pocket. Halos hindi naman magkasya rito yung phone, pero kasya naman dito yung ating mga ibang mga maliliit na gamit.
Pero especially ito po kasi is ginawa lang talaga ito para mailagay po nila rito ito pong ating USB charging port. So makikita po natin dito na equip na po pala ito ng USB Type A at Type C port. So dual option din yung kanyang USB charging. Mayroon po siyang standard at mayroon din po siyang fast charging. At dito naman po sa bandang gitna, nandirito naman po ito pong kanyang black color na fuel tip. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 10 liters. Napakalaki ng kanyang fuel tank. At the same time, ito naman po ay mayroong fuel consumption na 38 km per liter. At ito pong kanyang pillion board is black color po ito. At mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. At ang QJ Motor AX180 ay mayroon po itong 780mm na seat height at mayroon naman po itong 145mm na ground clearance. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Ang baba po pala nito. Kayang-kaya po itong i-maneuver na mga 5 platin above. Sa tingin ko lang ha. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is 5'6". At lapat na lapat po yung ating mga paa into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ito pong kanyang upuan, maporma din yung kanyang dating, no? Ang ganda rin po nung kanyang pagkakatahi rito na parang pabilog. Umumbok rito sa bandang gitna at may naka-intact naman dyan na QJ motor. Yung pagkakatahi is matibay po siya. Malambot din. Kaya masasabi natin na komportabling sakyan. At ito pong kanyang seat cover ay combination po pala ng dark gray at gray color. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag po at malalim. Ito pong kanyang underseat compartment. At sa tansya ko naman ay kasya po rito ang isang full face helmet. At ang kagandahan niyan, located po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang battery compartment. Kaya pwede nyo rin itong ilusong sa baha. At dito po sa kanyang side profile, may makikita po tayo rito na napakalaking decal. At may nakalagay po rito na AX160 always forward. At ito po pala ay equipped with side stand engine cutoff switch. So once na naka-engage po yung kanyang side stand, ay hindi na po mag-i-start ito pong ating scooter. At ito pong kanyang foot pegs para po sa ating back rider is chrome color po ito. At ang kagandahan niyan, alloy po ito kaya not fadable. At ito pong kanyang engine, ito yung pinakamagandang engine design na nilagay nila rito sa kanilang AX180. Itong QJ motor, dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo ay hybrid po ito. Papunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Kakaiba rin, no? Unique po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight. Ang lapad din po nito pong kanyang split na daytime running light at yung brake light niya nandito sa bandang gitna. At included na rin po pala rito po sa kanyang taillight assembly ito pong kanyang mga LED na turn signals. At mayroon din po itong plate light, of course. LED na rin po yan. At mayroon po siyang additional na light reflector na bilog. Dito po sa magkabila. More visible yan kapag liliko sa kanan at kaliwa. At mayroon pa po rito sa bandang gitna. At ito pong kanyang rear fender. Ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder. At ito po pala ay gumagamit ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At glossy black naman po yung kanilang ginamit para po sa kanyang coil spring. Meron na din po pala itong integrated na mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nito pong ating scooter. Silipin naman po natin ito pong kanyang rear braking system. Ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, naka dual channel ABS na po ito. At dito po sa likuran, mayroon po itong traction control system. Naka-cast-wheel po ito at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120/70-14. CST po yung brand name nito pong kanyang stock tires at ito po ay naka-tubeless na. Ito pong kanyang stock pipe, combination po pala ito ng black and then gray, ito pong kanyang head protection guard. Itim din po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang QJ Motor AX ay mayroon po itong 175 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 13.2 kilowatt at 8,250 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque
na 15.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng QJ Motor AX180 ay nagkakahalaga po ito ng 149,900 pesos. At nagkakahalaga naman po ito sa cash ng 129,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 29,980 pesos. At kapag na-approve po kayo sa SB Finance ay magkakaroon po kayo ng discount at ang inyong magiging total net subsidy na down payment ay 9,980 pesos. At mayroon naman po itong monthly installment na 13,352 pesos sa loob ng isang taon. Habang mayroon naman po itong 6,809 pesos sa loob ng 3 taon.